magluluto tayo ng fried chicken. So, ang una ko ipapakita sa inyo ay kung paano magluto ng fried chicken na wet and dry. So, yun, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to Papa Jo's Vlog. Subscribe po kayo and or follow. At papakita natin ngayon dito tayo sa pesto. Magluluto tayo ng fried chicken. So ang una kong ipapakita sa inyo ay may mga different proseso kasi ng pagluluto ng fried chicken. May tinatawag na dry, wet or wet, dry. Iba naman ay dry, wet, dry. So, ang una ko ipapakita sa inyo ay kung paano magluto ng fried chicken na wet and dry. Ibig sabihin ng wet and dry ay una yung sa marinate, nakamarinate na yung chicken natin at i-dip natin siya sa ating ano ba yun? Butter. And then, ita-dry natin siya sa ating breading. So, para mas malinawan tayo, edi papakita na lang natin kung paano ito ginagawa. Okay? So, let's go. May matututunan tayo dito panigurado. Okay, so here we go. Ito ang mga kailangan natin. Wala tayong videographer. Ito yung ating breading. Okay? And then, ito naman yung tinatawag nating butter. Medyo malapot ako mag-butter para kumapit yung breading natin. Okay? Then, ito ang ating chicken. Marinated chicken na yan. 24 hours na yan na marinate. So, gagamitin natin yung tinatawag kong small cuts or bite size. So, here we go. Yan. Una, lagay muna tayo ng 10 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Repetitious lang naman to eh. Ulit-ulit lang. Then, tabi na muna natin to. So, andito na siya. Nilublob na natin siya sa ating butter. After that, this is called dry. Mali. This is wet method. Nilaglag sa butter. B-A-T-T-E-R. And then after that, dahil nga wet dry method ako, after that, mai-dip natin sa ating butter, doon naman sa dry method, which is yung ating butter. Wala pa po, konti pa po. 15 minutes pa. Yan. So, 5 pieces lang muna gawin natin. Meron po, may fried rice po 15, may plain rice po 12 pesos. So ayan, make sure naka-gloves tayo siya. So ito na yung dry method. May explain ko sa inyo kung bakit wet dry method ang gusto kong gamitin. Kita ba? Yan. So yun, bukod na natin. Okay? Ganon kasimple. So, and so forth. So, may mga 25 pieces tayo na chicken doon sa isang Tupperware. Yan po. Gamit po tayo ng strainer. Pwedeng binabad. Opo, opo. Dapat po talaga. Kahit po street foods, dapat quality po. Yun. Yung sabaw namin. Kasi kumakain din kami sir eh. Dito po malakas din yung parisan dito. May dalawa po nagpapares dyan. Mamaya pa po sila po pesto. Yung isa po pag linggo day off. Maganda nga sana sir. Kaya lang hirap magkuha ng taong maayos. Opo. Kukuha lang po ng tao kapag talagang ano na po. Ako po, nanguha din ng tao. Nahirap po kumuha.
Hirap po Ang kinukuha ko lang po, tiga-balot. Pero pagka sa tindahan po, hindi po pwedeng mga tiga-balot po ang kinukuha ko, hugas ng plato. Pero pag dito po, dapat po pamilya po ang hawak. Chicken po eh, chicken. Opo. Kahit nga po namin, binenta ko din. Ay, binenta niyo po, sayang naman po. Ako nga po gusto ko pa magdagdag pang Botong Batangas. Ah, So dapat po yung mga 5 minutes lang. So dapat yan po ay ayun po. So 57 dapat mga naman po. Tas mura 02, Mura niyo pinanito. 302. Magkano? 15 daw, kasama na gasol, barbero, wala. Zero. Bakit sila? Ay, Stainless pa po yun. sayang po. Parang ganito built-in yun. Opo. Opo, detachable po. Kami po dito, sobrang pagod po ito. Simula umaga kasi kami pa po magtitinda, ako po mamamalengke, at mamarinate pa. Hindi yan sila yan. Hindi naman pwedeng aasa sa iba yung mag-marinate or Preparation na ito. mamili. Kasi baka ang presyo ibahin. Ako yung pagluluto. Nakakuha po kami ng kasama. Inano ko namin sa pagluluto. Wala eh. Inisipin yung ingredients. Opo, opo. Ay, dapat po kayo ang magsusupply. Shanghai pa lang po. Naka-ready na po yung manok, naka-ready po lahat. Kayo po ang dadala na. Ay, sa Paris. Pares po. Ay, Talaga opo. para din sa trabaho. Yan pong mahirap sa negosyo mo. Maghanap ng tao. Dapat po yan salita. Di ba po ako? Kukuha ko ng tao. Ako andito, tsaka isang tao. O kaya anak ko, tsaka isang tao. Pero yung pareho pong tao lang, medyo po. Ayun natin. Sabi sir, yung anak ko ako, kasama namin, hindi lang pinapabayad yung pera namin, nanuhan pa kami. Nakuhanan pa kami. Oo. Kalahati. Kaya po, hire the right people po. Kaya medyo malamig na po. Bakit naman ako? Malinis. Akala ng iba po pagka nagtitinda, andito madali lang. Hindi nila nakikita yung yung preparation. Yun po yung mahirap. Opo, yung behind the scene nila. Dito natutuwa sila, marami na mimili. Ay, kuya, benta mo, no? Tapos ito. Ang dali lang trabaho nyo, kumikita ka. Ako po, hindi nyo lang po alam. Umaga pa lang, namamalengke, mag-prepare. Kasi kami, sir, lahat hugas eh. Hugas kami yung pinagaluhan, diba? May chili oil. Opo, opo. Yung hugasan ko yun, sasabunan mo araw-araw pa rin. Opo. Ganun sa trabaho, ganun hugasan talaga. Tambak na trabaho po ito. Hindi 8 or 9 hours trabaho ito. Kami po maabot pa ng 8 to 10. So, 48 hours. Alas 9 po kami nagsasara dito eh. Uwi pa po kami. Pagdating pa po sa bahay, maghugas pa po ng plato. Or, the following day na lang maghugas. Tambak po yan. At least 12 hours na trabaho po ito. Pareto po. Ito na yung pahinga namin. Pahinga na po ito. Yung nagluluto kami. Hindi po nakapag-try dito. I-coordinate po sa mayor's office, i-coordinate po sa barangay, sa vendor association, sa OPMPS, at saka sa task force of vendors. 5 department po kami nakakoordinate. Akala ko dapat pesto basta. Kung may slot po na bakante, pwede ka maaprobahan. Pag yung slot po ng street ay wala ng bakante. Sir, meron kaming friend, at pinagay naman hotdog sandwich. Opo. Kaya lang inaaway daw siya ng mga kapitbahay niya eh. Inaaway ng? Niyang vendor din.
Kailangan, ano Yan, po, dito siya. Ay, dito na halos. ano po ito talagang pakasamahan to. Ang papag-pray nyo dito, mabigyan kayo ng mabait na may-ari ng establishment, ng kapayagang ka. Ito po, tatlo po ito. Ang ginawa. Pumayag. Opo, pag isa dyan po hindi pumayag, hindi ka po makakapwesto. Kaya po, kung makita nyo, yung motor, yan po, mga matatagal yung nakakapwesto. Suka po to? Opo. Ito suka po. Ano dito? Buti po na pinayagan kami ng caretaker ng building. Pinayagan din po kami ng printing shop po ito. Printing shop din po. Hirap po. Mahirap sa umpisa. Iiyakan mo po yung ano, may-ari una bago ka makapwesto. O yan. So, this is about, ayan na, sakto na. Wala po. Napa-overtime na pala. So, ahon natin. Pa? Hinaan ko muna. Mahina po. Wala pong ganong karaming tao. Nakatulad dito sa bayan. Opo. May barbecuean po kami dati doon. Kasi mahina. Humina po. 1 year na malakas po yung humina doon. Nawala po yung tao. Parang 200 pesos lang po yung kita namin sa isang araw. Benta. Ayan, benta pala. Hindi nga kita benta. Kaya nag-stop po talaga. Bakit po biglang humila? Wala. Nawawala po yung tao. Humihina po yung business. May mga lugar po talagang ganun. Mababa yung ano, economy. So, yan. This is 5 minutes. Tingnan natin. Mga ano po. Ay, ano ba? Iba-iba po eh, pero usually O yan, po sa 6 na to. 6-7 minutes. Ang advantage nito, kapag ka wet dry ka, hindi magdidikit-dikit ang chicken mo. Yan. Next time, i-demo ko naman sa inyo yung, ano ba yun? Dry wet. This is wet dry. Tsaka walang residue sa mantika. Malinis. Malinis. So, ito muna yung niluto natin. So, ito muna yung de-demo ko sa inyo. Sana, ano po, may matutunan kayo dito. Magandang kulay. Hindi sobrang kapal ng harina. Yan po. Diba? Tapos yung mantika malinis. Walang residue. Yung chicken po, pwede na po. Pwede na po. So, ito naman ay sa big parts natin in-apply. Ito ay, ayan o, sa jumbo. Malaki yan. Sa whole drumstick. And sa mga thighs. So, lulutuin natin to ng 11 up to 12 minutes. Normally, 11 minutes eh. Papakiramdaman din natin yung apoy. But normally, 11 to 12. Huwag mag-overcook. Huwag sobrang lakas ang apoy. Masusunog yung breading nyo. Tapos, hilaw pa yung loob. Yan. Itong 12 minutes. Unahin natin ihahon yung mga maliliit na parts. Bigat, grabe. So, let's see. Yan po. Baka magustuhan nyo po yung texture. At ito po yung ideal texture na gusto. Yon, may third set tayo ng cooking. Check nyo to ah. This is 10 minutes. Pero na pupusyawan ako sa kanya. So, ang ginawa ko dyan, may remaining 1 minute pa, ilalakas ko yung apoy. Or nilakas ko na yung apoy. Para ma-reach ko yung golden brown na kulay. So, 1 minute more, ahon ko na yan.
But anyway, pang third set na natin yan. Huwag na natin i-cut. Tingnan natin. Yan, nag-golden brown na siya. Less than a minute, nag-golden brown siya. So, saktuin natin 1 minute approximately mahigit. So, let's go. Ito ay inabot ng eksaktong 11 minutes. Sapagkat malalaki to. To 10 to 11 minutes ang cooking nito. Pero dahil nga medyo ma-push out siya ng 11 minutes, ng 10 minutes. So, nag-adjust ako konting-konti lang. See. I think pwede na to. Laban na yan. Ganda na yung kulay niya. Yan ang advantage ng wet, dry. Hindi siya nagdidikit. Pang third cooking natin yan. So let's go. Let's do some sizing. Iba-iba kasi. May tigka 35 ako. Ito ay 35. Malalaki. Meron din naman 30. Check this out. Hindi ganong halata pero this is 30. This is 35. May 20 tayo, may 25. Tayo ng 30. Ito ay 30. May 25 tayo. Samahan natin ang drumstick. This is 35. This is 30. At natin medyo malalaki. Then this is maliit masyado. This is 25. This is 20. This is maliit masyado eh. Lagay natin yan mamaya sa 3.50. Yan. Ito ibang size niyan. Para may pagpilian customers natin. At nasalang na tayo. Medyo 6.15. Pang-apat na salang. Yan. Ganun pa rin. Wet tapos dry. Walang lalabas na residue dyan. Meron man katiting na katiting. Next time lalagay natin yun. Make sure na may strainer tayo. Bato nyo sa strainer. Then nilagyan. Para avoid accident. So bite size ulit to. 6-7 minutes lang. Pwede nyo iahon agad yung mga mas maliliit. But still, the point here is kaapat na salang tayo. Medyo mabagal ang benta, wala ganong tao. Father's Day ngayon. Kaming mag-father ang nagtitinda. Ayan. So, ito yung finish product natin. Para sa akin maganda ang texture. 6 minutes, tignan natin yung loob. Hindi po siya overcooked.
juicy siya. Umusok-usok pa. Super sarap. Try nyo. Mas maganda po na mag-try. Still, yan po. Kailangan po sakto yung time nyo sa cooking. Yung apoy po, hindi kailangan sa akin ng thermometer kasi sanay na po ako. Kapag sobra pong lakas ng apoy, alam ko po kung mag-adjust. But anyway, simple tips lang yan. Kung may tanong kayo, so next time baka pwede natin gawa ng video. Super sarap. Siyempre may gravy tayo. Ano ba ito? Sa biscuits natin. Total niya. And comment kayo. Baka may tanong kayo. Meron kayong gustong pagawang video. Kasi kasuin natin yan. Salamat. God bless.